illegal na nga, grabe pa kung mamahiya at manakot ang ilang online lending app. Kaya naman may babala ang mga otoridad sa mga mahilig mangutang. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Nababalisa si alias Linda tuwing maaalala ang bangungot ng pag-utang niya sa online lending application. Imbis na ginhawa raw ang dulot ng 2,000 pisong inutang niya, halos araw-araw naman siyang hindi pinatulog nito dahil sa mga pagbabantang natanggap. Kung ano-ano na mga pinagte-text sa akin, kesyo scammer ako. Kung ano-ano na, mga masasakit na salita, ang mga binato nila sa akin. Pinost nila ako sa mga kaibigan ko. Malaking kahihiyan din yun. Ang masaklap, hindi rin pala niya nakuha ng buo ang 2,000 pisong inutang. Imbis na 2,000, 800 pesos lamang ang natanggap niya. Ang dami nilang dinidak eh. Naka-indicate doon sa pinasa nila sa akin. Wala na rin akong nagawa kasi yun na lang yung pumasok sa akin. Dala ng kahihiyan, hindi raw niya ito kaagad na isumbong. Ito ang naisolusyonan ngayon ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC. Naaalarma kasi sila sa dumaraming bilang ng mga nabibiktima ng online lending scam. Mula Enero hanggang nitong February 25, aabot na kaagad sa halos 600 ang nagreklamong na biktima. Pinakamarami rito, pawang uri ng online debit harassment. Kapag i-download nyo ang mga apps na ito, para ninyo na rin ibinigay ang susi sa inyong bahay. Sa mga kriminal, nakukuha nila ang inyong personal photos, messages, contact list, friends, kung saan ipapahiya nila kayo. At kapag hindi ka nagbayad, dito na magsisimula ang psychological torture. Aminadong CICC, malaking hamon sa kanila ngayon ang estilo ng mga scammer sa online pautang. They veer away na ngayon from numbers kasi alam nila na natitrace na natin yung mga numbers na yan because of the SIM card registration act. They use yung mga new accounts sa Facebook, usually dummy accounts. Sa pag-iimbestiga pa ng ahensya, marami sa mga nambibiktimang online lending apps ay nakabase sa Myanmar, Bangladesh, Malaysia, pati na sa UAE. Pero babala ng CICC, ito na ang tinututukan nila ngayon, pati raw yung mga Facebook group na nag-aalok din ng pautang online. Know that the funding, the operations are located outside the country. Expected na namin yan. And when we trace it, our hunches proved to be true. Pero yung mga kolektor na nandito sa Pilipinas, they're part of that syndicate. Inilabas din ng CICC ang top 10 sa mga illegal na online lending apps na madalas na irereklamo sa kanila. Lahat daw ito ay hindi rin rehistrado sa Securities and Exchange Commission o SEC. Paniniwala ng marami, pangungutang ang magsisilbing salbabida sa panahon ng kagipitan. Wala naman daw masama rito. Pero yung mga panahon kasi na walang-wala, ito raw ang madalas sinasamantala rin ng mga scammer at kawatan. Kaya paalala ng CICC sa publiko, oras na mabiktima ng online lending scam o kahit ng mga namamahiya sa ganitong online pautang, agad daw i-report sa kanilang tanggapan. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.